Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, PMA Alumni Association Inc. Hindi na po nakatiis sa korupsyon na nagaganap. Lantarang nakawan. Talagang open na raw ang bulgar na raw po ang pagnanakaw sa gobyernong ito. Kaya po hindi na nakatiis ang Philippine Military Academy Alumni Association at kinukundi na po nila itong nagaganap na korupsyon. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po ibinunyag po ni Joel Sobel Ayala. Okay naman pala. Dati lagi natin binabanatan to si Joel Sobel Ayala dahil pati boses ginagaya niya si Ted Filon. Okay naman ngayon dahil eto naman po ay pati yung pag-atake ni Ted Filon mukhang gagayahin na rin ni Joel Sobel. Nalilito ko sa Sobel Ayala. Joel Reyes Sobel. Mga kaibigan, para na tayong okay yan. Binunyag po ni Joel Reyes Sobel na ang anak pala ni Tulfo ay pangalawang beses na. Pangalawang beses na nahuli. Diyan din po sa EDSA busway. Sa loob lamang po ng loob lamang po ng 4 na buwan. Grabe naman yan, Rafi Tulfo. Hindi ko alam kung sino kahawig ng boses ko. Oligarko po, lahat po ng oligarko ngayon. Lugi. Oligarko po, lahat po ng oligarko ngayon. Lugi. 340 billion ang nalugi po sa mga oligarko dahil po dito sa tuloy na pagbulusok ng stock market. Noon, inaayawan nyo si Tatay Digong dahil sinisingil kayo ng mataas na buwis, yung karapat-dapat. Ngayon po, ewan ko kung bakit gustong-gusto nyo si BBM, pero eto po, lugi kayo. Mas malaki pa ang lugi nyo kaysa binayad yung buwis nung panahon ni Tatay Digong. Yan, umuunlad daw ang Pilipinas. Bakit nalulugi ang mga oligarko? Buti nga sa inyo. Kaya pala pumapalag, Kaya pala pumapalag na ang Makati Business Club. Yan po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Pindot na. Nilalaro na. Okay. Nilabas na po ang kabuuang bilang. Narito na po, nilabas na po ng ating congressman, ang ating Mr. Google congressman. Yung mga listahan po ng inimbitahan. Sa kasawiang palad, mga kaibigan, sa kasawiang palad po, wala ang inyong lingkod. Wala ang mga tropang EDSA boys. Tuwan-tuwa po kami dahil sila lang ang inimbitahan. Ligtas kami. 40 inimbita, di kami kasama. Di kami kasama, mga maglulupa raw. Mga maglulupa kami, si Bisdak, si BMR, si KPL.
Wala kami sa listahan. Mabuti naman. At matatahimik na sa kadadaldal ng misis ko. Ayan. Ka Ernie, ano masasabi mo dyan? Okay na okay yan sa amin. Maraming salamat sa Tricom. Impeach nyo na sila lahat para naman kami solo na namin. Solo na namin ang ere. Wala na kaming makakasabay ng mga vlogger na malulupit. Okay, pag-usapan na po natin. Natatawa kasi ko. Hindi tayo makakapag-broadcast pagka tinuloy-tuloy ko eh. Okay, ito po, ayon po rito kay Joel Reyes Sobel, shares intriguing post. Ha? Maintriga po tong post na to ni Joel Reyes Sobel dito po sa GMA. Anchor po to ng GMA, sinasabi po natin na start to sa mga gumagaya kay Ted Filon. Ngayon, pati po yung mga diskarte ni Ted Filon na inggit yata si Joel Reyes Sobel. Ha? Kaya pinag-igihan din po ang pag-atake. Dito po sa Mag-apang Tulpo. Ito po ang sinabi ni Joel Reyes Sobel. People will be exposed for what they really are. 2 beses nang nahuhuli ang anak mo, Mr. Senator. Sa loob ng 4 na buwan. Hindi pa ba abuso yun? Sinagot po nito. Ha? Sinagot po ni Reyes Sobel. Ito pong sinasabi ni Raffy Tulfo na wala naman siyang nakitang pang-abuso sa ginagawa ng kanyang anak dahil hindi naman gumamit ng 8 plaka, hindi rin naman tumakbo o hindi rin naman tumakas at humingi na po ng paumanhin. Pero ayon po kay Sobel, 4 na buwan, 2 beses. Yung isa hindi pa po natin nalaman eh. Ngayon lang po natin nalaman na nahuli na pala to si Batang Raffy. Kambal po to. Kinain niya lang yung kakambal niya. Okay. Sinagot po ni Zobel Ayala. Sinagot po ni Zobel Ayala, ito pong pinost ni Raffy Tulfo na pag hindi tumakas, wala akong nakikitang sinabi sa isang interview. Balikan po natin ang sinabi ni Raffy Tulfo. Sabi po niya, pag hindi tumakas, wala akong nakikitang problema. Pag hindi siya nang-abuso, hindi nagmura, wala akong nakikitang problema. At inambit naman niya, hindi naman siya nagsisinungaling, at nag-apologize siya, so wala akong nakikitang problema doon as long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng 8, yan, etc. Pero ayon po kay Sobel, 2 beses na nahuli sa loob ng 4 na araw, 4 na buwan. Hindi pa ba abuso yun, Senator? Samagot ka, Senator. Wag double standard, sir. How can you be a lawmaker when you are a law breaker? Wang family. Yan po ang pahayag, kabuang pahayag nito ni Joel Reyes Sobel. Ayan. So, pangit nga naman po yan, Mr. Senator. Ni hindi nyo man lang pinagalitan, spoiled. Spoiled po to, kaya pala ganito to, katigas hindi man natin kilala to, alam na po natin, no? Wag naman pong double standard. Kasi naalala ko, alam niyo po ba yung unang-una kong pero sa ibang channel pa po yun, yung dito na. Hindi ko na matandaan, pero yung una ko pong pagpo-political vlogging, tandang-tanda ko po yung aking unang topic sa politika, si Raffy Tulfo. Hindi pa po siya senador at that time. Siya po ay sa Raffy Tulfo in Action. Parang meron siyang, sa tingin niya, may mali yung teacher.
Kaya sabi na patatanggalan kita ng lisensya, no? Sabi niya sa teacher. Nakita niyo po, konting pagkakamali ng teacher, kung pagalitan ninyo sa inyong programa noon, may sinabi pa kayong patatanggalan ng lisensya. Sabi ko nga, hindi, ano ka, regional director? Regional director lang po ang makakapagpatanggal. Miski nga po yung mga division superintendent, hindi po kayang tanggalan ng teacher ng lisensya. No? Ang makakapagtanggal lang po ng lisensya o lisensya mismo sa kanya, yung makakapagpatalsik po sa pwesto, tatanggalin po yung teacher. Regional director lang po yan. Lisensya naman, yun naman pong PSC. CSC pala. Civil Service Commission lang po ang pwedeng magtanggal ng lisensya ng isang teacher. Yung po, konting pagkakamali, parang nakalimutan ko na yung issue, parang napagalitan yung bata, na parang nakawawa. Normal naman po sa teacher na pagalitan yung bata. Grabe po kung pagalitan ni Tulfo yung teacher, kaya bagamat boxing pa lang po ako noon, napilitan na akong magpolitika dahil din kay Tulfo. Sa galit ko po sa ginagawa niya. Hindi po ubra na hahamak-hamakin niyo yung guro. Ayun po ang aking unang political. Kinukunik ko lang po rito, no? Tignan niyo naman po yung diferensya. Kawawang-kawawa po yung teacher nun sa bunganga ni Raffy Tulfo. Ang pagkakamali lang naman ng teacher, kung hindi ko na matandaan kung ano yung pangyayari, basta pinagalitan niya lang yung bata. No? Yun lang. Normal naman po. Sino ba estudyante ang hindi napagalitan ng bata? Hindi nga po sinaktan. Hindi ko na lang po maalala kung ano po yung mismo. O bakit po pagdating po sa anak ninyo, pangalawa na pala yan. Okay lang. Ibig sabihin, dahil hindi nag-viral yung una, walang pumansin, inulit pa. Paano kung hindi po nag-viral ito? Paano po kung hindi nalaman ng tao na nahuli yung anak ninyo? Di itutuloy-tuloy lang po yan ng inyong butihing anak. ng inyong napakabuting anak. Kaya hindi po ubra no? Hindi po ubra na wala kayong nakikitang problema. Kami may nakikitang problema Busway, bus lane. Dadaan ka, kotse ka. kahit na po mahina pa kami, no? Mahina pa kami sa akademikong pag-aaral. O mga simpleng tao po, bus lane, busway, dadaan ka. Yung anak mo hindi naman po simpleng tao Congressman yan. Kaya tama itong sinasabi ni Joel Reyes Sobel na lawmaker, lawbreaker. Iyan. Tsaka kapuna-puna na po yung pananahimik sa maraming issue ng mga Tulfo. Pinakamabigat pong issue ngayon, yung buy scam. No? Pinakamabigat na buy scam, tahimik po ang magkakapatid na Tulfo. Yung senador po, wala pong sinasabi. No? Yung dalawang tumatakbong senador, wala, dehin bokekirin po. Yan po ba? Paano po pag nanalo yan mga yan? Mga maliliit ni issue lang din ang tatalakan ng mga yan. Mga nagkamaling pulis, no? Ipapalay detector test. Paano yung maliliit na issue? Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito po, dahil po sa nangyayari ngayon sa mga politika, siguro ipapaubaya ko na po itong pagdidiscuss dito kung paano po nagbagsakan ng mga stocks sa Pilipinas sa mga ekonomista. No? Pero,
Grabe po na nakakagulat tong balita na to. Papaano ko lang po sa inyo yung 2 araw. Hindi ko alam kung 2 araw lang to. Ito po, some of the Philippines ultra rich. Ito po yung who's who in the Philippines. Ito po yung pag sinabing top 10, top 20 na pinakamayaman, sila po yan, no? Bagsak po, lugi sa stock market, sa Philippine stock market. Ayan po, plunge in massive Black Friday rebalancing. Itanong nyo lang sa mga ekonomista kung ano po itong ibig sabihin niyan. Basta sa madaling salita, tayo pong mga pangkaraniwan, nalugi po ang mga bilyonaryo, ang mga oligarko sa Pilipinas, sa Philippine Stock Exchange noong Biyernes. Magkano po ang nalugi? Yan po ang kinakailangan nating alamin. You know? Ito po, ang nalugi po sa kanila ay may halagang 340 billion. Grabe po to. Okay. Dropping 808 trillion on January from 8.42. Bumagsak po ng bagsak po ang Philippine Stock Exchange. Ito po ang nalugi nila para magka-ideya lang po kayo. No? Pinakita po rito Sobel family. Iba-iba pong negosyo nila. Sobel family, pinakamalaki po ang kanilang nalugi. 102 billion 322 million. Yan po ang nalugi ng Sobel family. Kaya pala Yan po, ang mga pag-aari po ng Sobel ay ang Ayala Land, Acen, Globe Telecom, Ayala Corporation. Ayan. Tapos po ang C family, yan po may-ari ng mga SM at iba pa. Pangalawa po sa pinakamalaking nalugi. Yung pong Sobel family ay nalugi po ng 102 billion. Ito naman po si family ay nalugi po ng 64.883 billion. Po tiyan, lalaki po nito. Hindi po simpleng pagkalugi to, no? Grabe. Ito po ang kanilang mga pag-aari, SM Prime Holdings, BDO, SM Investments. Ayan. Tapos si Andrew Tan na nalugi po ng 45 billion mahigit. Siya po ang may-ari ng Emperador. Utan, laki na nalugi na Emperador. Alam niyo yung mga Emperador na yan? Yan yung stocks ko nun kasi ang lakas kumita ng Emperador Ang mga stocks ko nun sa stock market nung nag-Philippine stock market pa ako, Emperador, Hinebra, Ayala Land. Yung mga yan. Ito mga nababanggit, lugi lahat. Pucha, Emperador, 31 billion. Emperador pa lang yan. Ayan po, pag-aari pala ni Andrew Tan yan. Nakikilala tuloy natin ng mga may-ari. Okay, tapos po, si San Miguel Corporation, nalugi rin po. 32 billion. Grabe, no? Meralco, lugi rin po. 23 billion. Isang araw lang po itong pinag-uusapan natin. Gokongwei family, lugi rin po na 16 billion. Ang pag-aari po ng Gokongwei, yung JG Summit at saka Universal Robina Corporation. Yan po yung mga gumagawa ng mga chicheria. Konsunji, lugi rin po, 9.4 billion. Pag-aari naman nila yung Semirara at saka DMCI Holdings. Semirara Mining po yan. Yan, si yung Tan, bukod po sa Emperador, real estate, yan. Country second richest, Ricky Rason, lugi rin, 8 billion. Ang mga pag-aari ni Rason, Bloomberry Resorts, tsaka Container Ice International Container. At iba pa. Nakakapanlumo. Okay ba mga oligarko? Tama ba sinuportahan nyo? Sama-sama kayo.
Bawing-bawi kami sa inyo. Puta, daan-daang bilyon. Natatandaan ko, isa sa mga kinasama ng loob ng mga oligarko kay Tatay Digong, di ba? Minumura sila ni Tatay Digong. Kaya puwersado silang magbayad ng buwis. Bilyon ang binabayad nila. O ngayon siguro maluwag na sila sa hindi nalugi si Villar, hindi nalugi yung ano ba yung Calabillar, yung Bistalan Calabillar, tsaka yan yung nila sa stock market. 'Di ba? Kaya kayo galit kay Duterte noon dahil ginigipit kayo sa tax. Mahigpit si Duterte sa tax. Pero ang tax nyo, putya, bilyon lang. Magkano binayad ni Lucio Tan? Natatandaan ko lang. O ngayon, wala kayong Prime Waters. Wala, Jollibee. Tignan nga natin yung Jollibee kung nalugi may-ari ng Jollibee. Si yun, no? Metrobank. Ay, dalawa lang po ang hindi nalugi. Sabi rito, lahat po ng kasama rin nalugi, kaya lang hindi na sila. Sino ba may-ari ng ng Jollibee? Baka ito T family ba? GT Capital. Lugi po lahat ang sinasabi rito, lugi po lahat. Ayun, Jollibee, pansyam po sa nalugi. 16 billion po ang nalugi ng Jollibee. O yan. Aboitiz, lugi rin, 9 billion. Puta, billion to. Converge. Yan. Lugi lahat. Ang hindi lang po nalugi, dalawa lang. Metrobank tsaka PLDT. O siguro etong Tan na to. Etong Tan family. IT pala to eh. Pero narito po, kasama po, pansyam po yung Jollibee sa mga nalugi. Pinakamalaking nalugi. Ikasyam po yung Jollibee. O, balikan lang natin, no? Hindi po sa stock market kasi to. Iba kasi, ganito po yung kumikita sila sa restaurant nila. Ang sinasabi po nating nalugi, stock market. Bumagsak po yung stock market eh. Okay. Balikan lang natin. No? Masasaya kasi to eh. Lahat to nagsasalita na pabor kay Marcos eh. Di ba? Ano kayo ngayon? Alam natin kung bakit galit sila kay Tatay Digong. Kasi napupuwersa silang magbayad ng tamang buwis. Kita nyo si Lucio Tan, nagbayad ng 6 billion. Sila puwersado po silang umayos pagdating sa buwis. Yang Ayala, tsaka yung si Pangilinan, nakasama sa mga nalugi ngayon. Galit sila dahil minura sila ni Tatay Digong, sila may-ari ng mga tubigan, di ba? Kaya napilitan silang hindi na singilin ang gobyerno. May utang daw yung gobyerno sa kanila. Sa Maynila tsaka Manila Waters. Dinimanda nila yung gobyerno. Hindi pa si Tatay Digong. Kung hindi ako nagkakamali, panahon ni Pinoy, dinimanda nila sa Singapore. Nanalo sila ngayon. Bumaba. Lugi rin Aboitiz. Ayan, no, pang 14. 9 billion na lugi ng Aboitiz. Ito po, hindi ko po kayang ipaliwanag. Huwag nyo pong itanong. Balita lang to ng politiko eh. Hayaan nyo na yung mga ekonomistang magpaliwanag niyan kung paano sila nalugi ng 1 o 2 araw lang to eh. Ganun po katindi yung bagsakan dyan. Ako nga nalugi. Is US stock market ako eh. Talo kami kasi dumating yung DeepSeek eh. Nvidia ako. Bagsak yung Nvidia oh. Puta, yari ako. Yung DeepSeek AI yun ng China. Yung namamayagpag sa AI, yung Nvidia sa Amerika. Pero hindi American company rin yata yun. Kaya lugi ako dahil pumasok yung DeepSeek. Ito po, kakaiba po to. Hindi ko alam kung bakit bumagsak ng ganyan yung stock market.
Binabalita lang natin. No? Binabalita lang po natin. Oh, yun, 6 billion lang, di ba? Oh, ngayon, yari kayo. Puta, pinakamalaki, oh. BPI, 43 billion. San Miguel po, 38 billion. Ayala Land, 32 billion. Emperador, 31 billion. SM Prime, 25 billion. Puta, billion po. Okay. Yan. Okay ba? Kampihan kayo, na? Kakampi nyo si Marcos Romualdez Araneta. Very good kayo. Sama-sama kayo. Mahirap po yan pag ang bumabagsak mga oligarko. Damay-damay po tayo riyan. Biruin nyo yung mga pinakamayayaman na lulugi. Okay, speaking po, talagang ganun eh. Mahirap po talaga. Hindi po to taon na. Araw lang po to. Black Friday, nung Friday po to naganap. Punta po tayo rito ngayon sa sinabi po ng So, kung paano po sila nalugi, kung paano yung operasyon niya na nalugi sila, mahirap po ipaliwanag yan. Basta lugi. Okay, punta na po tayo rito sa PMMA. PMAAI, no? Philippine Military Academy. Yung PMA, yung pinanggagalingan po ng mga opisyal natin. Sa military po, dito po nagmumula yung ating mga future generals po to, no? Ito po ay binubuo ng libo-libong retired and active active po na mga sundalo. Active po na mga hindi po sundalo. Pag-graduate mo kasi sa PMA, automatic na ikaw ay opisyal. Second lieutenant kaya agad, no? After graduation. Yung mga sundalo po, yan, hindi po yan mga PMA, yung mga private. Hindi po sila PMA. Pagka PMA ka po, training ground to ng mga opisyal. So lahat po ng mga opisyal ay miyembro po ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Yan. So, alam nyo po, matagal silang nananahimik. Yung mga sinasabi na PMA alumni, hindi po samahan yung nare-represent nila. Kung papansinin po nyo, sarili-sarili, di ba? May mga manifesto ng PMA Class 1978, PMA Class 1995. Ganun po, di ba? Ngayon po, ito po yung asosasyon na mismo nila ang lumabas na at nagbigay ng pahayag, no? Meron po kasi sila dahil buhat nung naalala nyo yung mga kudita-kudita, panahon to nila Gringo, yung nagkukudita sila Gringo, na meron po silang kasunduan, yung PMAA Alumni Association ay hindi po makikialam sa politika, no? Pero ngayon po, nakita nyo naman, kahit dito sa channel natin, nananawagan. Nasa ng mga pulis, nasa ng mga militar, nananawagan na po sila na protektahan nyo yung mga tao, no? Kaya po sila napilitan na, ayon po sa kanila, yung pagnanakaw po sa gobyerno, yung corruption po sa gobyerno ngayon, lantaran na, bulgar na. Talagang open na raw po. Hindi na po sila natutuwa, no? Kinakailangan na nilang protektahan. Sabi po nila, the military will protect the people. Alam po nila, ayan na yung mga tao nagwawala, nag-aalsa na eh. Grabe po kasi, mula po sa kanila, hindi po sa akin to ha. Ito po sabi ng kanilang leader, ang presidente po, si dating General, sino na nga to? Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan. Ito po, binasag na po nila yung katahimikan nila. Issue ng korupsyon sa Marcos Jr. administration.
Si MJ Mondihar sa report. Kikilalanin ko lang po kung sino Okay. Hindi na po sila nakatiis. General, sino na nga yung pinuno nito? Okay na po yan kahit sabihin nyo po na paper loss lang. 24 billion, Raul Gonzales. General Gonzales. Ayan, si General Gonzales. Okay. Ayon po kay General Gonzales, ito po yung sinabi niya, no? Maganda po to eh. Saan ka nakakita na sila na yung nagko-control sa budget? Ito po ang sinabi niya. Yung mga politiko na nagko-control sa budget, may idea na kayo kung sino yan, di ba? Sila pa din yung contractor. Tindi, no? Tapos, sila pa rin po yung subcontractor. Aurora Albis, thank you very much sa 15 Hong Kong dollars. Baka may mga nagpakape po na hindi natin na bate. Parang may nakita ko kanina, batiin muna natin bago natin ituloy ito sa PMAAI. Asan na yung kaninang nagpakape? Super chat. Saglit lang po baka magtampo po yun ng mga nagpapakape. Kinakailangan po natin sila. Si Aslinda po, thank you very much sa 2 SGD. Ayan. Si Aslinda at si Aurora Albis. Okay, balik na po tayo rito. Sila na yung nagko-control sa budget. Kilala nyo yan, mga congressman, mga senador. Sila pa rin yung contractor. Sila na yung contractor, sila pa rin yung subcontractor. Sila na yung subcontractor, sila pa din yung supplier. Wala pong kawala. Grabe, ganyan po yung corruption. At ang malupit po dyan, no? Kaya biglang yaman lahat Ayon sa presidente ng Philippine Military Academy Alumni Association, no? Sila po ang nagsalita niyan. Huwag mo ko sabihin ngawa ng ngawa na wala akong ebidensya. Bakit ako magpo-produce ng ebidensya? Ito po ay galing sa PMA Alumni Association Incorporated. Naintindihan mo? Hindi ako ngumangawa dito. Ito po ay kino-quote ko lang yung sinasabi. Ulitin ko lang Sila na ang nagko-control ng budget. Sila pa din ang contractor. Sila pa din ang subcontractor. At sila pa rin ang supplier. Ibig sabihin yun, fake news ako, tanga ka. Hindi mo naiintindihan yung kino-quote mo yung nagbabalita nito. Fake news ba yung PMA? Alumni Association? Sabihin nyo na fake news sila. Ipatawag nyo dun. Yan yung problema Pag nakakontra sa kanila, fake news na. Kahit tama naman to. Wala tayong magagawa. Okay, nagsalita na po sila. Kahit hindi paniwalaan itong tao na to. Wala akong pakialam. Sino ka ba para dapat i-please ko? Di ba? Hindi lang po to simpleng PMAyer. Yung mismong asosasyon nila ang nagsasalita. No? Hindi po yan simpleng... Ngayon, sabi nila, nung una nga, ayaw na nilang makialam sa politika. Pero hindi po nila matiis. Harap-harapan. Lantad na lantad. O kahit po hindi ito lantad, kaya po may intelligence yung mga yan. Sa tingin nyo ba walang intelligence yung mga militar natin? Sa tingin ba ninyo yung AFP walang intelligence yan? Sa tingin ninyo? Hindi nila nalalaman na yung, putya, kahit nga mga hindi, walang intelligence kahit nga tumingin ka lang Di ba? Sino yung Sino yung contractor nito? Malalaman mo naman Huwag po kayong dalawasin ko sa inyo yung fake news. Ano ang correct news?
Ano yung correct news? Kung yung fake news to. Hindi ba sinabi? Ibig nyo sabihin, etong pinanood ko na nagsalita mismo si General Gonzales, fake news pa rin. Ibig sabihin, AI yan. Ginaya lang yung muka. Eh di dapat kinwestiyon na ng mga PMA yan na pinipeke ninyo yung aming samahan. Nangengot ka pa. Okay. Tangengot ka pa. Pwede mo namang i-research to. Dali-dali lang mag-research. Ang research kasi nila, yung mga vlogger nilang bugok. Yun ang kanilang nire-research. Kaya wala mahihitay ang mga yan. Panay bugok yung mga pinagano eh. Okay. So, ayon pa sa kanila, kinakailangan nilang protektahan ang mga tao. No? Yun po, ito po. Hindi ko po sinasabi kung ano pa man, pero warning po to ng mga PMA Association na poprotektahan nila yung mga tao pag hindi na po, kasi hindi po nila pwedeng ignore eh. Hindi naman po protect the government ang trabaho po ng mga militar. Ang trabaho po nila ay protect the people, protect the Constitution. Okay, dahil mainit na po ang talakayan natin, pwede na po natin buksan ang inyong mga katanungan at inyong mga reaksyon. O ngayon ka magtanong. Hello, shout out Renato. Tama Sir Badong, affected sila sa national budget na puro ng pagnanakaw. Ganyan yung mga bayaran, bossing. Sino may sabing fake news, boss? Hindi ka lang tanga, angkong, bobo ka pa. Ito po, maganda rin po itong dalawang sinabi ng magkasunod nating presidente. Si President Bongbong Marcos ngayon at saka si dating President Tatay Digong. Sabi po ni Tatay Digong, punong-puno po ng pag-asa eh, no? Kahit po tayo ay kalaban natin yung buong makinarya ng gobyerno, punong-puno pa rin po ng pag-asa to si Tatay Digong. Duterte on PDP laban bets, we will win. Yan. Ang correct news, Jojo Santiago, yung anomalya sa Bicam, hindi fake news yun, boss. Bakit ito ba fake news, Jojo Santiago? Ito sinasabi natin. Natalakay na natin yung Bicam, maraming pagkakataon na. Ngayon ko lang po ito tinalakay yung PMA. Bakit po ba ayaw nyong talakayin ko yung PMA? Takot ba kayo pag nakialam na yung gobyerno? Bakit ba ayaw nyong talakayin ko na nalugi yung mga oligarko? Takot ba kayo na bumaliktad yung mga oligarko laban sa inyo? Alam niyo po, ang mga oligarko, ang una nilang iniisip, pagkita ng salapi. Ang mga businessman, negosyante, pera muna bago ang lahat. Kaya kita niyo po, kaya nila pinapalagan si Duterte dahil lumiit ang kita nila. Tapos isa sa kanilang kapwa oligarko, isa po sa kanilang kapwa oligarko, tinira po ni Duterte. No? Natanggalan ng prangkisa yung ABS-CBN. Kaya sila, sama-sama sila para hindi na makabalik si Duterte. O utot nyo. Sige, wag nyo pabalikin. Magsasaper naman yung mga negosyo nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Tapos, militar. Siyempre, nakakatakot nga naman pag yung mga PMA na nagsasalita, putya, hindi nyo po pwedeng ignore yan. Hindi pwedeng sabihin ni Marcos niya na, why would I? Yung sinabi niya kay Vic Rodriguez, hindi niya pwedeng sabihin sa militar yan.
Nakakantsawan niya yung militar.